Pucha pare, ito ngayon. Hmm. Puta si Gob. Si pumalag. Galit na, no? Sabi ko yun. Pumalag kay, girl. Siguro. Si kay Claire. Alam mo, sa totoo lang. Ano yun? Ito mga kaibigan ha. Ano yun? Ano ba nangyari? Binanatan niya si Chubby. Oo. Ano sinabi? Siguro, may something na yung... Ano yun bro? Hindi ba, dandaan nyo nung nagkaroon ng rally? Oo. Okay, so before the rally, merong in-announce or nagpa-press con si Sabit. Oo. Sa mga kabataan na hinikayat. Oo, ngayon, ang nangyari noon was may nasabi si Manong Chavit with regards to kung ano yung nakita niya sa presidente. Amnesia. Nagkaroon ng amnesia. After nung election. So, yung mga ganun. Actually, hindi lang yun. Di ba? Marami siyang sinabi regarding dun sa administration, kung anong klaseng leader si presidente. So, nag-react syempre, being Tagapagsalita. spokesperson ng presidente na may emosyon. Kasi lahat ng hindi lang naman siya spokesperson, may kasamang emosyon yung kanya. Nagiging opinion niya na yung spokesperson niya. Kaya yun yung pinakamali eh. Yun. So, yun meron siya nasabi. Ang sabi ni Claire, doon sa mangyayakayot ni Chavit, sa mga kabataan, doon dahilan kung ba't nagkagulo. Pero hindi pa rin eh. Di ba nagkagulo? Oo, pero So, hindi pa rin eh. si Chavit, pare. Kasi bago mangyari ang rally, di ba may press con sila si Chavit? Inuudyo ka ni Chavit ang mga kabataan. Kasi sa inyo yan eh. Ano nyo yan eh, yung kinabukasan nyo. Tayo, hindi na tayo kabataan eh. Mukha lang yung bata, isip bata. Ang problema doon, kinabukasan, nagsagawa na ng mga rally sa mga school. Kaya doon sila inis na inis. Oo. Yun nga, yun ang dahilan na tapos binalikan ni Chavit. Naglita niya. Sinabi niya ron, nag-vlog din siya. Sinabi niya na ito nga yung kay Bongbong, sangkot sa PDAP. Lahat sila meron eh. Ang ginawa lang nun, alam na natin yun na may tatlo lang ang pero si Bongbong kasama. Pero, di ba? Bisa malakas na siya nun. Oo, siyempre. Ano nga, Marcos niya eh. Marcos eh. Putsang na, di ba? Kasi siya yung susunod eh. Di ba? Yan. So yun yung isa sa mga binanat ni Chavit. Pero alam mo, ngayon lang talaga ako nakakita na taklesa na undersecretary ng PCO. Alam mo, dati Nakita ko sa PCO yan eh. Sa DCXL, kasi may show din sila, di ba sa kami, Kubaras? Sa sa gabi, pero nasa lubong ko siya noon one time. Ano sabi sa'yo? Wala naman. Akala ko dati tayo magkakilala. Wala naman. pero noon kasi anti-Marcos yata siya, di ba? Yata. Siguro pa yan ang anti-Marcos dati. So, ano nangyari? Paano nangyari? Yun, pinapasahugan ni Marcos. Hindi, wag naman natin ganun. Hindi, nabusalan niya. Hindi, wag na naman ang tawag dyan nabigyan ng pera, nabigyan ng sweldo. Oo, nabigyan ng sweldo. Ng mundo, ikaw mo naman Oo, kasi baka makasuhan tayo, di ba? Kaya nabigyan ng sweldo. Di ba? Hindi naman nabusalan. Kasi ba amin ka na lang. Ito ka. Totoo naman, sweldo ko siya, di ba? Talagang kita mo doon sa mga niya, di ba? Sa mga PR, yung mga paano nila. Kumbaga parang opinion niya na yun eh. So, yun nga yung sabi ko. Imagine hindi kaya sa pagkakatingin natin sa Pangulo nung ganun pala nila. Hindi nang gagaling sa Pangulo yung mga sinasabi niya eh. Yes. Kumbaga parang baka siguro yung isa na lady na sinabihan niya kung ano yung pagtanggol mo pagtanggol mo ang pamilya namin, pagtanggol mo ang presidente. Pero yung mga sinasabi ni Jose Castro, talagang ang layo. Pero, sobrang layo. Okay, being a spokesperson, abogado pa siya. Hindi nakakatulong eh. Diba? Oo. Mas lalong nagagalit yung sa presidente yung iba, no? Imbes na hindi naman sila magalit, imbes na pacify mo, kasi spokesperson ko, that's your job as a PR, diba? PR ka pag spokesperson ka eh. Ngayon, para sa akin, mas lalo niyang ginagalit. Kumbaga, alam mo na nga na napakasensitibo nitong na to,
nitong issue na to, yun pa yung ipupukpok mo. Oo. Diba? Tapos ididikit mo yung pangalan ng presidente doon. Tapos eto, spokesperson ka ng president. So anything you say, ipe-presume ng mga tao na baka si presidente yung nagsasabi. Yes. So delikado. And number 2, meron siyang sarili niyang vlog. Which is kung ako tatanungin mo conflict of interest yun. Kasi gumagawa ka ng vlog, so anything you say or any opinion that you say, Magre-reflect yung kay... magre-reflect pa rin. Kasi yun yung job mo, national job mo. Kaya nga sabi nila, pagka once na government official ka, hindi lahat pwede mong pasukin. Yes. Diba? Kasi yun, Dapat maingat ka. Yeah. Sa presidential you represent somebody or something or position. Yun. Oo. Eh, siyempre, di ba? Tayo naman nagtrabaho din sa PCO noon. 3 taon tayo nagtrabaho dyan, di ba? Ang iniingatan natin dyan, yung reputasyon din ng opisina. Kasi ikaw yung nagre-release eh. Ikaw nagbibigay ng information sa bakit ngayon mo may tao. reputasyon? Sige nga. Yun ang nawala. Sige. Kaya nakakabobo at nakakainis. Sila naman yun, hindi naman tayo. Diba? Sa 6 na taon na inalagaan ni Secretary Martin Andanar ang PCOO na naging PCO, itong lukulukong Yusek na kaso na to, winarak. Imagine, di ba? Kami dati, umiipit pa kami para makakuha ng information sa iba eh. So, pupunta kami kung saan-saan. Di ba? Kasi under ka ng PCO. Siyempre, kailangan mong kumuha ng mga problema. And then, yung mga problema, ibibigay mo sa kanila para solusyonan ng Pangulo. Ngayon, parang overshadow niya na yung secretary eh. Hindi, yung secretary, ano lang yun, front lang yun eh. Kaya sino nga ba yan? Hindi ko rin kilala yun eh. Walang may alam. Oo, walang may alam kung sino yung secretary yun ng PCO. Parang Diba? na-overshadow Si Hindi na hindi na yung bata Ay, ni iba na. Mayor Isko. Hindi, may nadaanan ko. Sino ba yun? Hindi, may dalawa na. Pagkatapos Oo. sa Labes, may dalawa ba? Eh, dati niya, okay pa sa Senator. Oo, magaling yun. Di ba? Eh, kaso lang, napa-comment sa ng mali eh. Napa-share ng mali, patay. So, hindi naman natin kakilala yung secretary ng PCO. Kasi na-overshadow pa. Pero, ang problema nga, Hmm. di ba? Ginalit niya si Manong Chavit. Pero ito sa nakikita ko, hindi naman masyadong kumbaga parang hindi masyadong gumalaw si Manong Chavit. Hindi. Sa akin lang sa daming pera niyan, kayang mag-materialize yan. Parang meron Isang rally. may mga post Diba? na may mga post na Gob, yung nakatag siya eh. 5 barko, mga galing Mindanao. Diba? Kumbaga parang kung yan nag-materialize, na sinabi mo, si Gob ang gumana dyan, baka hindi lang napuno yung EDSA. Di ba? Dahil sabihin mo sa dami ng pera niyan, kayang magbayad ng tao niyan para pumunta sa bayaran ng mga pamasahin niyang pangkain yan. Pero kung nakita natin, kung talagang gaganti si Chavit, talagang makikita mo. Pero hindi naman siya hindi gaganti o whatever. Nagreklamo na siya. Oo. Tsaka, May amnesia nga eh. May amnesia. Hindi, bukod na noon, doon na tayo sa mas lagpas pa. Kumaga, sa tingin pa sa akin, sa palagay sabi, baka naman hindi nagpapareglo, ginawa na. Ilang beses na pinahiya si Chavit, di ba? Oo. Hindi nagpapareglo Ilang beses na yun. At saka sa ibang bansa, di ba? Yung pagpapakilala. Kahit sinabi nga ni Sandro Marcos na Dad, Gob Chavit. Manong Chavit. Pero hindi pa rin may amnesia nga. Yeah. May amnesia. Well, alam mo, yun nga yung dun dumidikit yung parte wherein ano ba nangyari dun sa unit team? Nagkakagulo and nag-iisip yung mga tao, saan mo nagsimula yung gulo? Kaya kung sasabihin mo gano'n, at ito yung mga reklamo, it all boils down to the command responsibility. Yes. Pero, of course, meron din mga factors in the middle. Pwede na, kasi syempre sa dami ng inaasikaso din ng presidente, maaaring meron siya mga nakakaligtaan. Pero, of course, dapat meron siyang mga tao sa ilalim na nag-aasikaso unless ayaw asikaso. Oo. Di ba? Pero ako kung ako, yung sa akin lang, opinion ko lang naman to. Talagang kung susumahin mo, walang alam talaga yung Pangulo eh. Unang-una dati pa eh. Mara ako, hindi ako naniniwala ng walang alam. Hindi, I mean talagang ako ako naman opinion eh. Magkakaiba naman tayo ng opinion, di ba? So ako, yung opinion ko dyan, sa mga sinasabi ni Franz Castro, walang alam talaga ang Pangulo.
Baka nga natutulog lang yan, kinabukasan, hindi niya alam yung ano eh. Hindi mo imagine yung press release niya doon sa pagsugod ng mga PNP doon sa loob ng compound ni Pastor Sibuloy. Oo. Di ba? Sinabi niya doon, in-explain niya doon, walang baril, pero may baril, di ba? Ibig sabihin, wala talagang alam. Mas may alam pa yung babae doon sa loob ng Malacanang Oo. sa ginagawa niya. And baka yan ang may alam. Pero yung sasabihin mo na Pangulo ng Pilipinas, tingnan mo naman, kahit nga yung Lindol, hindi niya alam eh. Hindi, ito nga Diba? Baka naman may ibang priorities. Lindol pa ata kagabi. Baka kasi, Ata, di ba? kasi sabihin na natin na hindi naman pwedeng wala siyang alam o mahina ang ulo niya o whatever. Hindi. Baka may ibang priorities. Baka. Di ba? Nasikasin po. Oo. Nasikasin yung pag gano'n. Oo, siguro, hindi mo naman kasi may, yung putang yung mali-malitang pera eh. Ayun, yung mga... Pero ako, hindi ako naniniwala na wala siyang alam sa flood control. Kasi pinagmalaki niya 5,000 flood control finish. Paano kung pinid niya lang naman ng ano niya, ng Di ba? Wala na naman siya. Patay na naman siya. Ito malapit. Balik Siguro naman tayo, Kuya Juan. topic natin susunod. Yung kanina lang, yung sabi ng ICI, wala pa sila nakikitang Yun nga, di ba? Tangino, Kumbaga parang, Gano'n ba meron ng, meron? wala malapit. kumbaga parang, May pinakita, may sinasabi. Wala raw eh. Tingnan nyo, ang dami niya nilang pinatawag ng mga senators, even yung mga engineerings ng DPWH. Sa akin punto ko lang. Kung ako congressman, at kung ako ang senador, gagawa ba ako ng katarantaduhan sa aking probinsya? Siyempre, di ba nakakaya yun? So, yun yung pinupunto ko na bakit nadamay itong mga senador na, for example, si Senator Bong Revilla na lang. Chairman ng Public Works and Highway. Pwede mong gumawa sa Cavite ng Ghost Project? At doon sasabihin mo na sa may Bulacan ng 300 million siya? Samantalang doon ka magkakaroon ng pangalan Diba? as the head, committee chairman. Yes. Okay guys, pare, pag-immers tayo. Hindi, medyo sa susunod, masarap usapan niya. Masarap Susunod, tayo pag-immers pare, yung kay... Pero ako kay mensahe ko doon kay siyempre sa kahit kasi magmensahe tayo at mag-advise tayo, hindi niya maintindihan eh. Ito yung attorney na bobo eh. Hindi, parting words, siguro kumbaga parang mas, natin, kumbaga parang mas bantayan natin yung mga pinapakawalan niyang mga sagot doon sa mga tao kasi nakakabahala na talaga yan. Kasi nga, di ba sa NEP 25, tinanggal nila. Eh, may mga question na siguro ito, mas bantayan pa natin yung sagot ng nanggaling sa kanya. Right. Tapos, mas inaabangan ko yung rest back ni Manong Chavit. Sa akin wala akong masasabi kasi hindi ako fan of Sabi mo pa ngayon eh. hindi hindi ako fan sa USEC na yun so ako being ako broadcaster din ako, PR person din ako, hindi ako agree sa mga ginagawa o sinasabi o kung paano niya ginagawa yung sistema niya anyway, with yung kay Governor Chavit, tingnan na lang natin kung anong balak gawin ni Governor. Sana sa susunod na susunod na rally, sama-sama na lahat talaga, di ba? Oo. Okay, ako na, sa akin naman, wala. Wala may pakialam Pangalawang wala mo na. kay Castro? Hindi, sinabi ko siya kasi wala namang pakialam na yung mga tao. So, pag nakita mo sa title, Franz Castro tuloy, Claire Castro, ayaw na panoorin ng tao kasi given na ayaw na namin panoorin. Kupal naman talaga yung ginagano siya. Wala nang dapat panoorin sa kanya, sawa na yung tao. Anyway, sa pwede ko stop pero... Okay, attention.